So, good day everyone, especially to you ma'am. So, my name is Persia M. Magkarimbang and I'm reporter from the Group 4. So, my topic on international cuisine is Thai cuisine. So, let's talk about my topic. So, this is my topic, Thai cuisine. So, objectives. At the end of the discussion, the student should be able to distinguish Thai cuisine from other Asian cuisines, identify regional cuisine and food specialties, recognize historical influences, list down ingredients used in Thai recipes, prepare a simple recipe using the identified cooking techniques. So, introduction. Thai cuisine is a popular around the world for its airy or spicy and toxic dishes. Similar with other Asian countries, they also make use of rice and noodles as their staple food. Meat and vegetable through as to the preparation and presentation of dishes look the same but vary in taste, no? So, sinasabi dito, ang lutuing Thai ay kilala sa buong mundo, no? Dahil sa mga maanghang, no? So, yung mga Asian countries is, hilig nila yung mga maanghang na recipe. At gumagamit din sila ng bigas at noodles bilang pangunahing pagkain, no? So, pareho man ang itsura ng mga pagkain nila, minsan magkakaiba-iba ito ng lasa. So, other people from other countries, spiciness of food from other Asian countries could not be compared to the spicy taste that the Thai make, no? The most prevalent flavor in Thai cooking comes from the chili, which was introduced by Portuguese missionaries in the 16th century. Thai believe that chili is called the body stimulate to appetite and bring balance and harmony to their food, no? So, sinasabi dito, ang Thailand ay kilala sa pagkain maanghang, no? Gaya ng sabi ko kanina. So, ito ang kanilang tatak, no? Or kumbaga ito yung ginagawa nilang lasa na para ang mga turista at ang mga taong bumibisita mula sa ibang bansa, ang anghang ng pagkain ng ibang Asian countries ay hindi mai same, no? Sa anghang ng pagkain ng Thailand. Isa sa pinakakilalang sangkap sa lutuing Thai ay ang sili na dinala ng mga Portuguese missionaries noong ika-16 century, no? So, naniniwala din ang mga Thai na ang sili ay nakakapagpalamig ng katawan, nakakapagsigla ng gana ng kumain. So, di ba tayong mga Pilipino is pag kumakain tayo ng sili, is minsan sumisigla tayo and gumagana yung pagkain natin. So, ganun din yung mga nakauwi sa Thailand or sa ASEAN. So, madalas din sila magluto base sa pakiramdam or taste, no? Preference ng pamilya. So, pwede ring baguhin ang mga dami ng pampalasa. So, lalo na kung hindi pasanay sa anghang, no? Nilalagyan nila ito paunti-unti hanggang makuha ang tamang lasa, no? So, let's proceed for the historical influences. So, it is not surprising that the culture of each neighbor countries have influenced the probably Thailand is one of the most diverse and complex countries in Asia development of its national cuisine, no? So, sinasabi dito na hindi nakakapagtaka na naapektuhan ang culture ng mga kalapit na bansa, no? Ang paglaki at pag-unlad ng lutuing Thailand. Ang Thailand ay isa sa mga pinakaiba-iba at komplikadong bansa. So, pagdating sa kultura at pagkain sa buong Asia, dahil dito naging makulay at malawak ang pag-unlad ng kanilang national cuisine, no? So, that is the historical of influence, no? Sa ating Thailand. So, let's proceed the number 1. So, the Chinese introduced many dishes to Thailand like rice, porridge, fried rice, noodles, tea with pork with rice. So, sabi naman dito, no? So, sila rin ay nagpapakilala ng wok
pati ang paraan ng malalim na pagprito ng deep frying. So, ang mga Chinese din daw ay nagdala ng maraming pagkain sa Thailand tulad ng rice, porridge, no? So, fried rice noodle at baboy. So, nanilaga na may kanin. So, yun daw, no? Yung mga Chinese daw nagpadala sila ng dishes sa Thailand, no? So, the number 2 is the Chinese also introduced the wok for cooking, the technique of deep frying and stir frying dishes and noodles, oyster sauce, and soybean products. So, sila rin daw yung nagpakilala ng wok, pati ang paraan ng malalim na pagprito or deep frying, no, sa at ang paggisa, no. So, sila rin yung nagdala ng noodles, oyster sauce, at ang mga produktong gawa sa soybean. No? So, yun yung sabi sa number 2. So, let's proceed for number 3. So, dishes such as kaing kahi, yellow curry, and kaing madsaman curry are dishes originated madsaman from the cuisine of India and cuisine of Persia. So, sinasabi dito, no, ang mga pagkain tulad ng kaing kahi, yellow curry, at kahing madsaman or madsaman curry ay nagmula naman sa lutuing India at Persia, no? So, let's proceed for regional cuisine. So, the four regional cuisine of the country include northern or northeastern or Isan, central and southern each cuisine share similar food or foods derived from those of neighboring countries and regions. So, the number 1 is Borja to the northwest. So, sabi dito, sa Thailand, may 4 na pangunahing uri ng cuisine o lutuing regional. No? So, sa northern and northeastern Isan, central at southern marami sa mga pagkain nila ay may magkaawig sa pagkain ng mga karatig bansa, no? So, tulad ng number 1, so Burman o Myanmar, may impluwensya sa northwestern part ng Thailand. So, the number 2 naman is Chinese province of Yunnan and Laos to the north, no? So, ito naman yung probinsya ng Yunnan ng China at Laos, may impluwensya sa hilagang bahagi. So, Vietnam and Cambodia to the east, no? So, meron din tayong Vietnam and Cambodia. So, the number 4 is Malaysia to the south of Thailand. So, yan. So, kasali din yung Malaysia and South Thailand, no? So, the number 5 is Thai royal cuisine is refinement, cooking techniques, and use of ingredients were of breed influence the cuisine of the central Thai plains, no? So, sabi dito, ang lutong panghari o pang royal family ay kilala sa pagiging pino at mas masusing pagluluto. So, maingat na pagpili sa sangkap. So, malaki ang naging impluwensya nito sa lutuing nasa gitnang bahagi ng Thailand, no? Sasabi dito. So, the number 6 is Western influence from the 17th century onward have also led to the dishes such as Poi Thong and Sangkalaya. So, sabi naman dito is kumaga ang Western influence ay mula noong 17th century may mga pagkain na naimpluwensyahan ng kanluran tulad ng Poi Thong and Sangkalaya. So, the number 5 is Southeastern dishes often include lime juice. No? So, ito yung kadalasan na may lime juice para sa maasim na lasa. So, let's proceed for the characteristic of the Thai cuisine. So, Thai cuisine is considered to be the species in Southeast Asia, and the spiciness comes from the pastes that are commonly used in the preparation of curries and other dishes. Balance, detail, and variety are necessary in Thai cooking. The harmony of 3 to 5 fundamental flavors in each dish, or the overall meat, sweet, sour, salty, bitter, and spicy, is apparent in Thailand.
no? So, sabi dito, ang lutuing Thai ay kilala bilang isa sa pinakamaanghang sa Southeast Asia, no? Sabi dito. So, ang anghang nito ay galing sa mga pastes o halong pampalasa na ginagamit sa paggawa ng curry, no? At iba pang putahe sa Thai cooking. So, mahalaga din ang balanse, no? Or detalye sa at iba't ibang lasa. So, kadalasan pinagsasama nila ang 3 hanggang 5, no? O pangunahing lasa sa bawat putahe. So, matamis, maasim, maalat, mapait at maanghang, no? So, dahil dito nagiging masarap at kakaiba ang kabuuang lasa ng pagkain nila. So, that is the meaning of characteristic of the Thai cuisine, no? So, let's proceed. An assortment of sauce, namchin, and condiments are used which include perik nam pla perik, consisting of fish sauce, lime juice, chopped chilies, and garlic, dried chili flakes, sweet chili sauce, sliced chili, peppers and rice wine, vinegar, sriracha sauce or a spicy chili sauce or paste, called nam perik, MSG. Thai peppers and garlic are served as condiments, no? So, sabi naman dito, ang sauce condiments, so marami klase ng sauce at sausawan ng ginagamit sa Thailand cuisine. Ilan dito ay ang perik nampla, nampla perik, halo ng fish sauce, lime juice, tinadtad na sili at bawang. So, dried chili flakes, sweet chili sauce, o hiwa-hiwang sili sa rice wine vinegar. So, meron din tayong sriracha sauce, nam perik or mahanghang na chili sauce o peso. Sa Thai peppers at bawang ginagamit din bilang sausawan o pangdagdag lasa. So, yun yung sabi dito. So, let's proceed. The nampla, a very aromatic and strong tasting fish sauce in the ingredients found in almost all Thai dishes. So, nampla o fish sauce na may malakas na amoy at lasa, no? So, karaniwang sangkap sa halos lahat ng Thai land dishes. So, ang pangunahing pagkain nila ay bigas, no? Lalo na ang jasmine rice. So, ang jasmine rice pala is, yan din pala yung mga hiling nilang rice sa Thailand. So, isang mabangong uri ng bigas na likas sa Thailand. So, iba sa atin meron din tayong jasmine rice. So, sa kanila is yan yung pinaka-paborito nilang rice na. So, bukod sa kanin, mahilig din sila sa rice noodles na may 3 uri. So, mahilig din sila sa white flat noodles or malapad, or thin flat noodles or yung mga manipis, no? Or rind thin noodles or bilog na manipis. So, let's proceed for anhari or herb spices and leaves such as kefir, lime used practically in Raj Thai soup, hot and sour tom yum or curry from the southern and central areas. So, kefir lime leaves are usually combined with garlic kracham, galangal ka, lemongrass, takray, Thai lemon basil, maynglak. So, maraming halamang pampalasa, spices at dahon na ginagamit sa lutuing Thailand. Ilan dito ang kaffir leaves na madalas gamitin sa mga Thai soup tulad ng tom yum, mga maanghang at maasim na sabaw, at sa mga curry lalo na sa southern central Thailand. So, yun yung sabi dito. So ang kaffir lime leaves ay kadalasang hinahalo kasama ng bawang, kracham, galangal, lemongrass, takray, Thai lemon at basil maynglak. So, ang mga sangkap na ito ang nagpapabango at nagbibigay ng kakaibang lasa sa mga Thailand dishes. So, let's proceed for next slide. So, Thai cooking tools, utensils, and equipment. So, meron tayong mga equipment sa Thailand, no? So, the number 1 is sticky rice steamer, seat, basket, and pot. So,
Ang sticky rice steamer seat, basket, and pots is, kumaga ito ay mahalagang gamit sa pagluluto ng sticky rice. So sa Thailand, ito yung ginagamit nila na pangluto nila ng sticky rice. So, malakit na kanin. So, ito ay niluluto sa pamamagitan ng pagpapakulo ng tubig, no, sa metal. So, nakikita nyo yung metal sa baba. So, yan yung ginagamit nilang para maluto yung kanilang rice. So, sa kanila, parang ganyan yung steamer nila. So, steamer, put at inilalagay at binababad na sticky rice sa basket sa ibabaw nito, no. So, pagkatapos nito is tinatakpan ng takip para maluto sa singaw. So, yan yung mga ibang utensils sa Thailand para maluto yung kanilang kanin. So, para siyang steamer. Number 2 is crook, tie, mortar, and pestle clay. So, ang utensils naman na to is, kumaga ito yung clay, mortar, at pestle na ito ay tinatawag ding Laos style, ay karaniwang gamit sa tradisyonal na kusina sa northeast ng Thailand. So, ito yung gamit naman sa northeast Thailand. So, Isan. So, at sa Laos, ang mortar ay tinatawag na cloak, no? So, cloak ang tawag nila dito. So, at ang pestle ay souk, no? So, ito ang mga pangunahing gamit sa paggawa ng sum tam, ang maanghang na papaya or papaya salad. So, yan yung ginagamit nila. Sa atin ito is parang yan yung siya parang bayuan. So, yun yung tawag natin dito. So, yan yung gamit nila sa Northeast Thailand. So, let's proceed for next slide. So, the next slide is sticky rice serving baskets. So, ang sticky rice serving baskets na isa sa utensil sa Thailand is, ito naman yung sa mga bahay at restaurant sa north at northeast ng Thailand, kadalasang ahahin or ina-prepare ang sticky rice sa maliit na bilog na basket na may takip. So, inilalagay ang mga basket na ito sa mesa para madaling pagsaluhan, no? So, iyan yung isa sa utensils ng Thailand. So, let's proceed for next slide. So, now the number 4 is sticky rice serving basket. So, ano naman ang sticky rice serving basket, no? So, ang sticky rice serving basket is, kumaga, ito yung bawat bisita ay binibigyan ng sariling sticky rice na nakalagay sa maliit at magandang bamboo. So, para siyang bamboo yan siya, no, yung design niya. And also, may bamboo yan siya sa loob basket. So, tawag dito sa Thai ay gratip, no? Mahalaga ang ganitong basket sa tradisyonal na pagkain sa Northeast Thailand. So, yan yung mga isa sa utensils nila or kagamitan para sa rice. So, let's proceed for our next slide. The next slide is colorful sticky rice serving basket set of 2. No? So, pag sinasabi namang colorful sticky rice serving basket set of 2, is kumbaga ito yung makulay na sticky rice serving basket, no? So, ito ay handmade at galing mismo sa Thailand. So, binubuo ito ng dalawang bamboo basket. So, isang malaki at isang maliit. So, kita nyo naman sa picture na yung sa baba niya is maliit and also yung sa taas niya is malaki. So, makulay yan siya na basket. So, ginagamit ng ang gamit na to is para mapanatiling mainit ang sticky rice habang kumakain. So, itong colorful sticky rice na to is, kumaga, ito yung gamit nila sa Thailand para hindi madaling lumamig yung rice nila. So, yan yung ginagamit nilang utensil. So, let's proceed for next slide. So, this is the last, number 6. So, sticky rice steamer basket. So, ano naman ang sticky rice steamer basket? So, ang sticky rice steamer basket ay ito yung bamboo, no? Basket na ito ay ginagamit para i-steam at binababad na sticky rice. So, inilalagay dito sa ibabaw ng kumukulong tubig habang nasa rice steaming pot. So, kita nyo naman sa picture is, kumaga,
parang steamer din nila na paano ibabad yung tubig dyan. Ay, yung rice sa tubig. So, that is the end of my report and thank you for listening. Shukran.